Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. At hindi mo na lang sagutin kung pro-China ka o hindi. Mahirap ba? Ang hirap-hirap ang gawin. Mahirap sa kanyang magsabi na hindi siya pro-China. Paano niya sasabihin na hindi siya pro-China? China bumubuhay sa political career niya. So instead na sabihin niya na I'm not pro-China, sabihin lang niya I'm not pro any country. Medyo nakakalito lang itong statement na to, no? Medyo mixed messaging ang naganap. On the one hand, sinasabi niya na hindi siya pro-China. On the other hand, sinasabi niya, she's also not pro any country. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa ganito, halimbawa sa sports na lang. Kung ano ang bansa mo, usually, proud ka doon. Cheer mo yung bansa mo. Kasi syempre, diba? And mga kababayan, that's true of all countries, kahit saan bansa ka pumunta. Kung Amerikano ka, nasa Olympics, i-cheer mo yung Olympic team ng Amerika. Nasa Pilipinas ka, i-cheer mo yung Olympic team ng Pilipinas. It's all but normal. Oo. Pero mukhang dito sa effort ni Sara Duterte na maglinis ng kanyang sariling echas, she started not making sense. Oo. Or baka mga kababayan, baka noon pa siya walang sense, na-highlight lang ngayon. Kasi ngayon lang natin nakikita lahat. I mean, that's also a possibility. Hindi lang natin napapansin kasi nga, nasa ilalim pa tayo ng Duterte brainwashing or Duterte myth. Sabi niya, I am not pro any country at all. What does that mean? Ano ibig sabihin nun? Hindi ka nakatira sa Earth? It's to have pride in your own country is a normal thing. Si China nga sinusulong yung sarili niyang interest eh. Si US ganun din. Lahat ng bansa ganyan. Sariling interest nila isusulong nila. I find it weird and interesting na itong si Sara Duterte ay maglalabas ng ganitong klaseng statement. Alam niyo mga kababayan, napaka-stupid nitong statement na to. Promise. No joke. Pahinga lang natin. 3 minutes lang naman, tsagain na natin yung kabobohan ni Sara Duterte. Ng 3 minutes. 3 minutes lang na, oy, mukhang sabog ah. Te. Musta naman, te? Yes, ma'am. No, hindi nila dapat ako pinapasagot o pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko, where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ba't hindi mo na lang sagutin kung pro-China ka o hindi? Mahirap ba? Ang hirap-hirap ang gawin. Matagal na nilang narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Alam niyo yung palusot? Hindi niya sinabing I'm not pro-China. Di ba? Mahirap sa kanyang magsabi na hindi siya pro-China. Munti ka na siyang madulas eh. Gusto na niyang sabihin I'm not pro-China. Kaso nga lang bakit? Paano niya sasabihin na hindi siya pro-China? China bumubuhay sa political career niya. So instead na sabihin niya na I'm not pro-China, sabihin lang niya I'm not pro any country. So by saying I'm not pro any country at all, hindi ho yan sinasabi niya na wala akong pinapanigang bansa. No, hindi ho yan ibig sabihin. Hindi lang niya masabi na I'm not pro-China. So ang palusot niya, ay hindi naman talaga ako pro-country kahit anong bansa. Kahit Pilipinas. Alam ba, mahalin mo ang Pilipinas. Oh. So ibig sabihin, kalokohan lang pala yung kanyang tagline.
Mahalin natin ang Pilipinas, pero siya, hindi pala niya mahal ang Pilipinas. So, what kind of BS is that? Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Palusot na naman yan. Biglang with all countries na. Alam niyo mga kababayan, na-train na to si Sara. Na-train na yan si Sara na kung sino man. Huwag ka masyado magpahalata na pro-China ka. Kailangan di ka obvious. Kaya yun na resulta. Bakit hindi siya pwede magpahalata na pro-China siya? Kasi kapag siya ay nabistong pro-China, tapos ang mga pangarap nila sa 2028. For sure. Sa ngayon, nakikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of the arbitral award in the West Philippine Sea. Bakit ka kikiling sa isang superpower na kalaban nung may problema ka? Kumaga, may problema tayo sa China. So, bakit tayo kampi sa US? Parang magkaroon ka naman ng dignidad as a country. Huwag yung parang ano ba yung magtago ka sa saya ng iyong nanay? Ano bang saying yun? Oo, magtago ka sa saya ng iyong nanay. Hindi. You stand on your own and face China with regard to your issues in the West Philippine Sea. You don't lean towards another superpower and say na, oh, please help me because he is bullying me. Yun. We have our Filipino pride. Okay. And in international relations, kung wala kang away, wag mo simulan yung away. You always need to cultivate good relations with not just your neighbors, but the entire global community. Sila din naman nagpapasalita sa akin Ayaw ko magsalita noon. Kasi nakikita ko yung mali na ginagawa niya. Pinipilit nila ako magsalita. Ngayon, sagutin niya. Nasaan na ang independent foreign policy ng Pilipinas na nasa konstitusyon natin? Ang hirap na si Sara magpaliwanag, no? Nararamdaman niyo ba yung hirap niyang ilusot ang kanyang sarili sa pagiging pro-China? Di ba? Hirap na siya Yung independent foreign policy daw kailangan, bakit ka raw kikiling sa isang superpower para labanan ang China? Bakit? Kailangan meron ka sariling dignidad. Kailangan may dignidad ka. Alam niyo mga babayan, ang dali kasi mag-quote ng Constitution madali na i-quote yan. Pero yung understanding of it, medyo doon kulang si Sara. Tignan nyo yung kung paano siya nagsalita. Ito po, yung tinuro or palaging propaganda ng China. Kung may issue kayo sa amin, bakit hindi nyo kami harapin? Diba ganun? Ba't hindi nyo kami kausapin? Ba't kayo pumupunta kay Amerika para labanan kami? Ganun. Diba? Sabi sa inyo, Manchurian candidate talaga si Sara Walang kwenta talagang tao to Para matayuan mo yung bansa mo at madepensahan mo yung bansa mo na maayos, tatayuan mo yung bansa mo. Hindi katulad ng ginagawa ni Sara. Ni yung water cannoning, ni hindi siya makapagsalita ng isang, kahit isang mura lang, wala kayong narinig doon. Di ba? Ganun kawalang kwentang politiko si Sara. Wala silang kwentang, ewan ko, kung ibabalik nyo pa yan, wala na talaga mangyayari sa bansa pag binalik nyo pa yan.